Kung sino yung mamimigay ng pagkain, ng ayuda, siya yung hahanapin. Kung mamimigay ka ng barya sa mga bata na nasa lansangan, makita yan ng iba, o sasabihin ng batang nakatanggap ng barya, uy, namigay yun, oh, yung motoristang yun. Lalapit sila sa iyo. They will swarm you and would be asking for their share of coins. Dahil nga namimigay ka, hahanapin ka, pupuntahan ka. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at yung lockdown noong 2020, di po ba'y maraming nawala ng hanap buhay, nangangailangan ng pera, silungan, nangangailangan ng pagkain. Mapansin ninyo noon yung mga jeepney drivers nga na hindi sila pwedeng mamarada, magsusumikap na manglimos sa kalsada kahit barya lang. No? Maraming mga street dwellers nahirapan na mabuhay. Paminsan, sinisita ng mga pulis pagdating ng alas 8 ng umaga, pasok kayo. Saan sila papasok? Yung langit, yung kanilang silungan. Yun ang sinasabing sky is the limit. Kaya buti na lang may mga taong nagmamagandang loob na mahagi ng pagkain. Halimbawa, noon man, naalala ko, dahil halos araw-araw akong nagbabike panahon ng pandemya at lockdown, maraming may namimigay doon sa tulay, doon po sa Macapagal Avenue. Pinagmamasdan ko dahil yung mga tao nagkukumpuni sa lugar na yon, sa tulay. Bakit kaya? Maya-maya may dumating na puting van. Yun palang inantay nila dahil namigay ng pagkain yung nasa loob ng van. Hanggang ngayon, diyan po sa tapat ng simbahan ng Remedios, alas 6 ng umaga, alas 6:30 ng umaga, merong grupo ho dyan, namimigay din sa mga naninirahan sa lansangan. Mga 50 yung mga katao. At nandoon sila dahil meron ngang namimigay. Inaantay nila yung mga sasakyan na darating, hinahatdan ng pagkain. Hindi lang dyan, kundi doon sa CCP. Mapansin ninyo, merong ginagawa pang mga pangangaral, may preaching bago yung mga nagkukumpuni doon ng mga katao ang nag-aantay dahil binibigyan nga ng pagkain. Bakit hinanap si Jesus ng mga tao? Dahil nabigay siya ng pagkain. No? Wala namang masama noon. Di po ba? The single reason why more than 5,000 men, mga lalaki lang po yun, ayon sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, hindi pwedeng 5,000 mga lalaki lang. Nasigurado sila na merong mga babae at mga bata, mga anak. Kaya sabi ng mga dalubhasa, yung pinakain ng Panginoon, hindi 5,000, 15,000. The first time fast food was introduced, pinarami niya yung 5 pirasong tinapay gawa ng barley at 2 pirasong tuyo, 2 pirasong isda. So isipin ninyo yun. 15,000 men, women, children who witnessed Jesus multiplying 5 barley loaves and 2 fish. They went frantically in search for him because Jesus, in methodically feeding them, was able to satisfy the first of all basic human needs. The need for food, pagkain. Hahanapin ng tao, pagkain. Hindi po interesado. Walang interes yung kakapalan ng mga tao.
sa himalang ginawa ng Panginoon na pinarami niya, yung 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, hindi ho sila interesado noon. They were only interested with filling their hungry stomach with food. No more, no less. Kaya sabi ng Panginoon na, hinahanap lang ninyo ako dahil sa pagkain, dahil sa tinapay na inyong nakain at nabusog kayo. Gusto ninyo free lunch, gusto ninyo free meal. Yun lang naman ang gusto ninyo. Busog lang talaga kayo and you want some more free food. So you must have noticed in the gospel narrative of this event that there were 12 wicker baskets full of leftover. Baka yun ang hinahanap ninyo, no? Sabi ng ating Panginoon. Ano ang hinahanap natin? Kung tayo man ay kakain, in every meal, we look for that. The most basic of all food, staple food that we eat every single day, at least 3 times a day. Ano ho yun? Kanin, rice, kanin. We are Southeast Asians. And for Southeast Asians, rice is our staple food, basic staple food for our diet. For East Asians, kagaya ng mga Hudyo, ano yung para sa kanila? Tinapay. Kaya nga sa ating mga Pinoy, naimbento natin yung mga tapsilog, naimbento natin yung mga long silog, naimbento natin yung mga bang silog, at iba't ibang mga silog. Dahil yung si ay yung sinangag, fried rice, garlic rice, no? Basta may kanin, ay matutuwa na tayo, no? Kahit anong iulam natin, basta may kanin, busog na tayo. So here at this point, confirming exactly what the crowd wanted of Jesus, he raised up the ante and he told the crowd, don't work for perishable food, but one that endures eternal life. Huwag niyong hanapin yung pagkaing nabubulok, hindi naman yun makakain. Baka magka-diarrhea ka pa. You look for food that endures for eternal life. And here Jesus begins his bread of life discourse, which will culminate in our gospel this coming Friday. Dahil sabi ng Panginoon, do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. Kaya ang katanungan, ano nga ba yung tinapay, pagkain na mamamalagi habang buhay? Yung walang hangganang buhay. And we know that it is the heavenly bread. That is the food. And that kind of bread, that kind of food that comes down from heaven is no other than the Lord. He gives himself in the form of bread and wine, the Eucharist, the most holy Eucharist. Ito ang ibig niyang sabihin, food that will last for eternity. How does this one true heavenly food nourish a person? Alam natin na yung pagkaing ito, hindi lang bumubuhay, hindi lang nagpapalakas ng katawan, hindi lang, no? Kundi ito ay nagpapalusog ng ating kaluluwa. Unang-una sa lahat. First and foremost, this heavenly food, the Eucharist, nourishes the soul first, and then the body. Because by nourishing the soul, this bread, this food, nourishes or strengthens the body, which is the very physical medium through which the soul operates and by which the soul can efficiently exercise its faculties or powers. Yung ating pagkatao, di po ba dalawang bahagi? Yung ating katawan at ating kaluluwa.
Kaya yung Eucharistia nagpapalusog, nagpapalakas unang-una sa lahat sa ating kaluluwa. At yung kaluluwa ho natin ang nagpapalakas ng ating katawan. Because the body is the medium of our soul. So it strengthens the faculties, meaning the powers of our soul. It is able to exercise efficiently through its medium, the body. Meron pong kasabihan sa Latin, mens sana in corpore sano, a sound mind in a sound body, a sound soul as it were, inside a sound body. Kaya sa madaling salita, yung pagkaing ito nagpapalakas sa kaluluwa, unang-una sa lahat, at pagkatapos sa kanyang tagapamagitan, yung kanyang kasangkapan na ang ating katawan. This bread gives soul and body, the entire human person, life, eternal life. Not just any life, but life in superabundance. Kaya pinaninindigan ito ng Panginoon. Maririnig ho natin siya sa Ebanghelyo sa darating na Biyernes. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Today would be a good occasion to ask ourselves kung tayo man ay mag-aalmusal pa, is Jesus Christ my food? Is He my basic staple food in my spiritual diet? Is He not the basic ingredient that is missing in my life? Is He not my staple food? Yung aking pangunahing pagkain. And once we have discovered, we have found Christ and rediscover His real presence in the most holy Eucharist. As the Eucharist, which is no other than literally the real bread from heaven, then we will discover that nothing else which this world offers can compare with what we have found. For we have found the bread of life, and in Him we become exactly like Him. It is no longer, you are what you eat. Rather, you are who you eat. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, He who feeds on me draws life from me. Ang ating dalangin, Lord, you have led us to be fed. Grant us now our daily bread.